Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tuga marina, aga po sa Saindo, maura na amin na pagkaaga gunyan. Alda po kitang Martes. Petsa 3 kambulan na Setyembre taon 2024. Kaya naman kami para liwat ni Haron Saindo ang amin ng mga bareta ang sarabay maantabihan sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan sa Rinconada area. Lantabihan naman kita sa 99.3 KM Kakampi Partido, asin man sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Lantabihan naman kita sa FP Live sa pangarampugang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Aligiran diri sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kaya parang ko si Iban Bulawan sa Laro Technical. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, Erosalado Nasyonal, sumirikat na sa 10 persona ang binuwi ng buhay huliman sa mga pagbaha, asin landslide, darakang pagtama kan tropical storm na si Enteng na may kaiba ng panghabagat. Sa pinakahuling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa Central Visayas, 2 nagadan, 10 ang nairido, 14 pamilya o kabilugan 63 na individual sa tulong barangay ang napiktaran sa Antipolo City sa Rizal. Tig-report man kan City Disaster Risk Reduction and Management Council ang napagagadan sa landslide na simpagkalamos kang 6 na persona. Sigun ki CDRRMC Chief Relly Bernardo, 2 harong ang natalbungan kan landslide duman sa sitio Inapaw, Barangay San Jose, na ikinagadan kan sarong 12 asin 15 anyos. Sa katulong landslide, kananban ang sarong 27 anyos na bados na misis na kataid kan 2 teenager. Big report man sa Barangay San Luis, Antipolo City, ang pagkagadaan asin sa pagkalamos kan 44 anyos na misis asin sarong 4 anyos na aki. Mientras tanto, sa Naga City, Kamsur, gadan sa pagkalamos ang 2 persona kabali ang sarong umboy na babae sa pagragasa kang flash flood darakan bakukusog na pagbagunas tinguran. Lampas 300 na pamilya o 210,000 na persona ang pigil-evacuar asin dinara sa mga evacuation center uliman sa Sagud Daghan asin lampas taong baha sa lugar. Mientras tanto, temporaryo ba napundo ang operasyon ka mga pantaran sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon asin Bicol regions. Daraman ka na may datang kondisyon kang panahon kung saan 739 pasajeros, 282 na rolling cargos, 22 na vessels, asin 4 na barotong di motor ang na-stranded. Pigalartumang kan NDRRMC ang mga regional office kani nabantayan ang bagyong Enteng asin magpreparar sa rescue operation sa mga komunidad mentras na pinapalikayman sa flash flood asin landslide. Taraman ka mga pagbahang namatian sa maribang lugar sa Pilipinas, uliban sa mga paguran dala kang bagyong Enteng, liwat nagpaginumdum ang Department of Health sa publiko na magdikay sa leptospirosis. Sigun sa Department of Health, sagkod na mapwede, dapat ibitran ang paglabutaw sa mga tubig baha, dinuli sa ating darakali. In kaso subot na day maiwasan na magbuntog sa tubig baha, dapat tulos na maghugas ding bitis, asin magpakonsulta sa doktor o health center, nawa mayong lugad o ano man na mamatian sa silang lawas. Paginumdum pa ni Secretary Teodoro Herbosa, iwamang ginari antibiotic prophylaxis para maiwasan ang leptospirosis, asin libre sa naman subot ang konsulta, asin resita kanil sa mga government health center. Mientras tanto, naka-prisman ang mga bulong kabali ang doxycycline Ukline sa mga lugar na tinamaan ka na bagyong Karina sa September 23. Napagaraman sa pinakahuring epidemiologic data kan DOH, nakapag-resolu sila ng paglangkaw kang kaso ka mga leptospirosis sa kasagsagan kang pagtama kang bagyong Karina asin man asin man habagat.
Sagud kaning Agosto 17, sumikat na sa kabirugan na 3,785 kaso ang nairehistro sa interong Pilipinas na leptospirosis. Alas 5:14 ang oras siya tungod yan. Sa ibang bareta, nasa areglado ng kondisyon kan ma-rescue ang gabos na 18 lunad. Kanainot nang na-report na nasulong barko sa karagatan na sakop kan Navotas City, Centennial Park, kabali ang sarong crew na tuminagbang. Ang barko na may pangalan na MV Camilla nasulo sa tahaw kan karagatan sa tahaw man kapagtama kang bagyong Inteng, kasugmang pag-aaga. Tulos man, nagkondusin ng operasyon ng mga autoridad, tagani masiguro, ang seguridad ka mga lunad kani. Sa tabang man ka mga lokal na parasira, asin mga autoridad, matrayumpong na-rescue ang gamos na lunad kang barko, bago pa man na naglala ang sitwasyon. Kasunod kang insidente, paragos man ang ginigibong investigasyon. Taganing bali terminal ang kausa kang kasulo, palipisilan man na madumunan ang sulong barko, huli man sa mga darakulang alon sa taho kang dagat na kinakamugtagan kani. Napagaraman man ng MP Camilla sarong cargo vessel na babiyahe halis sa sarong pantalan pasiring sa sarupang destinasyon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko yan matugang 15 minutos po magkalampas ang alas 5 rin pagkaga. Aramon tamo na mga report mag-alas sa mga pagriban nato sa luwas. Konseho kang Barangay Santa Cruz, Naga City, naguhurot na babugtakan ng street lights. Ang madiklob na porsyon kan sa idang barangay. Bareta haliki Maiko Garcia. Maiko! At meron sa langkaw na kadudutan, maliwanag na street lights din. Ang minamauot ka mga residentes kang Barangay Santa Cruz sa Siyudad Tinaga, orog na sa mga lugar na madiklong kumbanggi. Susugkay po ng Barangay Felix Largo Sr. na pag-ulayan naman kang konseho. Ang magkakapirang lakdang tanganing ma-materialize ang hinagad nindang pailaw, lalo na sa porsyon kan J. Rizal Avenue o sa may Jolly Neighbors pasiring Urban Quebrac. Nagagad naman sindang nintabang sa LGU Naga, lalo na ta duman ng location kang City Health Office 2, Naga City Event Center, Santa Cruz High School, na syudad ang nagpatugtok, alagad pagbanggi, madiklumon. Pag-abot sa Aralangkaw na doot, makikihulay sa nasinda sa mga lot owners na makapagkondusir ng grabus para malikay ng insidente ng grass fire. Pag-abot man sa street light, sinabi ni Cap na kung dai makakaprovide ang syudad, maagad sila ng asistensya sa iba pang ahensya ng gobyerno o kaya sa indang budget o sa syudad, ma-request gira sinda sa masunod na taon. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:17 ang oras siya ating unyan. Iba pa mga bareta kung dyan sa Senado Nasional. Luminuma sa budget hearing kang House Committee on Operations na nahampag kunyan. Sa nakulang angat si Education Secretary Edgardo Sade Angara, huli subot sa kadakol-dakol na problema, labing-walat ni Vice President Sara Duterte Carpio sa ahensya. Ipinahagi din ni House Deputy Minority Leader as in ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa pagbusisi kang Kamara sa 793.18 billion pesos na proposed budget para sa Department of Education sa masunod na taon. Mayor na sinasabi ni Castro ang ipinatob ni VP President o ni Vice President Sara Duterte na matatag curriculum kung saan kinauan din 7 sa 8 teaching loads kada aldaw ang high school teachers. Natuyo ang Pabri Castro ang computerization program kan TEPED na pasado sa report kan Commission on Audit may delays ng delivery as in inefficiencies sa implementasyon. Nagpromesa man si Secretary Angara sa iba pang TEPED officials na action na ninda ang Commission on Audit observation siriman ang 5 billion pesos na unpaid remittances kan TEPED sa Bureau of Internal Revenue, Government Service Insurance System, PhilHealth, asin man sa Pag-ibig Fund. Sinuspender kang Palasyo Malacanang ang laog sa mga eskwelahan duman sa Metro Manila, asin man Calabarzon, Unyinal daw, September 3 sa huliman sa Bagyong Inteng. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sa ibong man kanin sinuspender ang laog sa government offices na sa desisyon man ka mga private companies ang
pagdidesisyon kung sa indang suspindiron man ang lawg sa indang trabaho asin kan sa mga empleyado. Dahil kabali sa sinuspindir ang mga ahensya na may pag-aaram sa pagsalbar ng buhay kada may bagyo asin raot nin panahon. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol yan sa Radyo Nacional, ipinahayag Mandawi City Health Office na nakapagresto sila ng anom na pigluda na kaso kang impact sa syudad. Sigun ki Debra Maria Katulong, papayukan Mandawi City Health Office, inabisuan naman ng mga individual na ini na magpasararam sa home isolation asin tinawad medical asin food kit. Sabi ni Katulong, ang samples kang anom na suspected individuals pinadala naman sa Research Institute for Tropical Medicine kan Department of Health para sa magkakarigong kumpirmasyon. Sa ibang drado, sa rosanod na pasyente, uring nagluwas ng harong para magbakal. Kan madakop, nagpromesang dahil na ni maluwas ng harong sa kunday para nagluluwas ang resulta kan testing. Uli kani, inalok ni Katulong ang iba pang individual. Naigwang sintomas kang impacts na magtirisara sa laog ng harong sa laog ni tulong simana. Mientras tanto, nanindogan ang Philippine National Police na nasa loob mangkilaray o nasa loob pa mangkilaray kang Kingdom of Jesus Christ compound. Sa Davao City, si Pastor Apollo Kibuloy sa ibong kampahayag ni Vice President Sara Duterte na pwedeng nakahali na ini sa syudad. Sigun ki Police Brigadier General Roderick Alba, Acting Director kan PNP Police Community Relations, pusog ang impormasyon kan PNP na ang pastor nagtatago mangkilaray sa 30 hektaryas na compound kang KOJC. Mientras tanto, pinaburan man ni PNP PIO Acting Chief as in spokesperson Coligin Fajardo ang aging payag na yan ni Alba. Karakteriko na si Bana, sinabi ni Vice President Sara Duterte, dauli sa halabang grandstanding sa Senado, nakahali na si Kibuloy sa KOJC compound. Dahil naman aram kang Vice Presidente ang kinakamugtakan ko dyan kan Pastor, imbes sa pasuba pa kaling sinabi na nagdiretso na sa langit si Kibuloy. Si Kibuloy, inisyuan ng warrant of arrest kang Pasig City Regional Trial Court asing Davao City RTC uli sa mga kasong qualified human trafficking, asin child and sexual abuse. May pinjintiman rin kaso duman sa Estados Unidos. At yan makatugang update sa kamugtakan kang panahon, hayo na si Entingon niya, nasin may saroon naman na bibilog na bagyo. Araman niya ito at yan kung nakalog na ini sa Philippine Area of Responsibility akan sa tuyang nasyon. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan sa Radyo Nacional, ipinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sinugo niya na ang mga nanunungdan na ahensya kang gobyerno na tulos na mag-anunsyar ng suspensyon sa trabaho asing klase huliman sa raot ng panahon tara kang bagyong Inteng. Sa entrevista ka mga miyembros kan media kasugma, sinabi ni Presidente Marcos na dapat maaraman tulos kang publiko kung makakaigwaman ng gading kanselasyon ang daog sunod na aldaw. Matandaan, nagkanselar ng mga klase at nagkaperang lugar sa Pilipinas, kabali ang Metro Manila, kasugmang Lunes, huli kang bagyong si Enteng. Pasado man sa pinakauling advisory kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration ang nagdanfall ang tropical storm na sinting sa bisinidad kang kasiguran Aurora mga alas 2 din paghapon na kasugma. Oy, sa mga taga-naga, sin mga taga-Camarines Sur, parehas mo may advisory na suspended man ang laog sa klase sa kabus na level. Ngunyang pong aldaw, ngunyang pong petsa 3, asin bayo pong sinabi kung nyo rin ang pagtanggal kani o ililif. Depende po sa sitwasyong kampanahon. Kaya, araw ka dati, bayo pong daog sa klase, lalo na sa naga, nagulpi pong binaha. Talagang ural ni Bagyong Inteng. Asin siyempre sa mga probinsya, sa mga banawaan kan Kamsur, intero pong nalubog man sa tubig baha ang kadakon na lugar sa Malibaybang Banwaan. Ini ang Kakampi Network News. Network News.
Alas 5:24 ang oras siya tungkol yan. Ang tabiyaran po at yan ang iba pa mga report magaling sa mga pagkiriban dito sa luwas. Mientras tanto, igsuguran ni Philippine National Police PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang harom na investigasyon sa mga pigbuyagyag ni Lieutenant Colonel Joby Espinidon paano kung subot sa pagkakaigwading kota as in reward system sa Oplan Double Barrel kan PNP durante kang Administrasyon Duterte. Pinawando ni General Marbil na seryoso asin magabat ang aligasyon na ini ni Espinidon. Uli kini, sinugod naman niya ang review panel na mag-urusyon ng assessment sa Oplan Double Barrel kan PNP na mabusising maray ang mga pagbubuyagyag na ini ni Espinido. Ang review panel kinapamayuhan kang Office of the Deputy Chief PNP for Operations asin may mga representante kan PNP Quad Staffs kabali ng Operations, Investigation, Intelligence asin Police Community Relations siriman ang Internal Affairs Service asin PNP Human Rights Office. Sigun Kibarbil, importante ang bahagi resulta kang investigasyon sa pagpilog ni mga estratehiyang ipapautob kan PNP kontra sa illegal na droga na nakatutok sa transparency, accountability asin proteksyon sa diretsong pantao. Ipinahayag pa ni Marbil na mantinidong sensiro ang PNP sa misyong kaning pangatamanan ang seguridad ng mga Pilipino mientras na minamantinir ang sa ng pinakahalangkaw na integridad asin man profesionalismo. Alas 5:25 ang oras siya tungkol yan. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, Mayo subot pagkaharap ang Department of Education sa produksyong kalibro ni Vice President Sara Duterte na may titulong Isang Kaibigan. Sa deliberasyon kang House Committee on Operations, kasugma, nagapot si One Rider Party List Representative Rods Gutierrez kung ano ang papel kan DepEd sa produksyong kanasambit ng libro. Sigun kinepedan sa Secretary Gina Ganang, mayong partisipasyon, tigdi, ang ahensya. Naaraman subot kani ang libro kan durante kang araw ng pagpasa kan Nobyembre taong 2023 kung saan inibinasa kan Vice Presidente. Sinabi ba ni Education Secretary Sara Angara, dawan nga ni Andua job order employee kan DepEd mayong malinaw na record na sinda kinuha para gibon o an illustration kan libro. Uliban sa nag-agi sa DepEd ang libro, sinabi ni Gutierrez na dahil nag-agi sa quality assurance ang sinambit ng libro. Matandaan, naghagad ang Office of the Vice President ng 10 million pesos para sa produksyon kan libro ni Duterte na ibinariwa subot sa mga aki sa mga hararayong lugar. Ano ba yung laog kaning librong ini? Tapi ka para urulayan na maray. Mientras tanto, sa iba pa mga baratan dyan tungkol yan, mga baratan pa maglari mga tugan sa Senado Nasyonal. Sa tao kan suspensyon sa trabaho kan Senado, huliban sa bagyong Inteng, kasugma, nakipagkunar na si Senador Raffy Tulfo sa maribebang hensya kang gobyerno sa ilalim kan sayang Senate Public Services Committee sa paagiling Zoom meeting. Tinugo ni Tulfo ang Philippine Coast Guard na siguruhon ang istriktong monitoring kasi inspeksyon sa kabos ng mga sasakyang pandagat. Tinawan doon ni Tulfo na ba yung mga sasakyang pandagat ang dapat na tugutan na maglayag huliman sa raot ni Brahon darakang bagyong Inteng. Mientras tanto, ikinaugmaman ni Tulfo ang nakalap na impormasyon halis sa Philippine Ports Authority sa pagiging spokesperson kaling si Inisa Sabonte na lampas 400 o 4,000 na pasayeros ang presenteng stranded sa mga pier. Asin nagpreparama ng PPA na nimbastanteng libreng merienda, inumo na sintulton at turugan para sa inda. Disgrado ba si Tulfo sa Manila International Airport Authority matapos makaresibir ng informasyon na may mga train na nagkuriyat sa mga terminal kan na iya kanagtalikod na Setyembre 2 tanganing saluhon at mga mga planggana para saluhon ang tubig uran na nagtuturo gikan sa mga labot na atop. Mientras tanto sinabi man ni MIAA spokesperson attorney Chris Bindejo na naglibot na sinda sa mga terminal kan na iya tanganing musisyon ng mga nagtuturong atop. Nagpromesa man si Bindejo kay Senador Raffy Tulfo na maggibo siya
bagi po siya tulos ng bagi para dahil na maudro ang kaparehong problema. Siniguro pa man ni Atty. Bindeo na masunod ang Airway Passenger Bill of Rights kapag stranded na pasayro sa NAIA Terminals, kabali na ang pagkakaigo ng libreng merienda, bottled water, asin tamang pahingaluan o istaran para sa sainda. Sinusugo pa man ni Atty. Bindeo na o siniguro pa man gabos na VIP Airport Lounge, abora sa mga pagurugaring ka mga airlines, dapat nakatagama para sa mga senior citizens, PWDs, mga bados, asin ba panangaipunin tabang asin mga lugar na manadagusan sa mga panahon na nasiring. Mientras tanto, siniguro ban kan Civil Aviation Authority of the Philippines sa bagay Deputy Director General Attorney Dan John Locas, nakansilado ang paglupad ng mga saralit, asin magian na eroplano o mga sakyang pang-aire. Mientras tanto, nakaabot mang gitulpo ang makahirak na kondisyon kan Philippine Coast Guard pagabot sa rescue operation. Naaraman niya kay Lieutenant Commodore Joel Sibugag ng PCG, igwasalaman sa ron chopper na magagamit para sa pagsalbar sa mga sakyan na sa delikado o nangaipunin tabang sa enterong Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang iguana kitang 30 o eksakto alas 5 medyo ng pag-aaga. At yan po ang tabayaran di ba pa mga report halos sa luwas ang kondisyong kampanya tungo dyan sa Naga City. As in ibang pati kang kabarin sur mauran-uran na hinalat pa ang update magali po sa pag-asa para po sa kabugtakan kang panahon ngunyan pong aldaw na Martes July man sa kuya, September 3, 2024. Asidan na nasiri pa naman na binog na sa bagyo pa na pwedeng magsunod ibagyong Inteng. At yan, si mga announcement hali po sa mga lokal na gobyerno sa provincial government. Dapat po sa suspension ng klase at si mga esforsos na ginigibo tagali po matabangan si mga nakaapektuhan ka may iwasan ng mga pagbaha sa nakalis na pagtamag ang bagyong si Enteng. Diyan lang kamo, mabalik kita at yan. Kita po panagos na ang tabianan sa 99.3 KM Kakampi Partido, sa 99.9 DWEB FM Kamsur, siniban po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. And siyempre, sasabuhi ang FB Live. Baridaga sa mga nasa harayong lugar ngunyan na nakatutok sa tuya, nag-aaram ka mga bareta sa sitwasyon dito po sa probinsya, sa Bicol, asinman sa Naga City. Mabalik kami at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Tuganas, lapas, Kakampi News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5.40 na po din pagka morning. Balik tayo sa mga bareta sa Kakampi Network News. Arugan sabi niya to ang interong kamsur mga tugang mayo pong laungunan ang klase sa public and private school. Patridong suspended pun kan sugmang Lunes kunya na Pesa 3 suspendido magkinaray sa rason na pas tinatawaning prioridad ang kapakanan ng mga estudyante, mga school personnel, pati naman ang mga mismong komunidad daraban po kan epekto ka ba sa mga lugar pang bina uba mo niyan sa malibang probinsya o banuan kang probinsya kang Camarines Sur. Mientras tanto, sa ibang bareta na muna, naresibida kang Commission on Election, COMELEC, ang ikinawang batch kang automated counting machines na gamiton para sa 2025 midterm elections. Sigun sa COMELEC, nasa 8,640 na ACMs. Ang na-deliver kang South Korean firm na Mero Systems as in dinara sa COMELEC warehouse sa Binyan, Laguna. Siniguro man ang COMELEC na inspeksyon na maray ang kada ACM para masiguro ang kalidad kaini. Mientras tanto, mga makinan dahil na mga kapasar sa inisyal na inspeksyon, ibabalik para ribayan. Sa ngunyan, nasa 24,000 na automated counting machines na ang nasa Pilipinas. Mientras tanto, 7,000 sa mga ini, ang presente nasa Bureau of Customs. Target kang COMELEC na makompleto ang delivery kang 1,110,000 ECMs pagabot ka na bulan na Desyembre ngunya na taon.
Tiklop ang Land Transportation Office, LTO, sa nainot kaning banta na dadarakupon asin pamamultahon ang mga masaniri ni mga motorsiklo asin iba pang bihikulo na gagamit ng temporary o improvised license plates pungo niya na bulan. Ini matapos na uranon ang hensya ng Batiko sali sa publiko sa panginot ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Sa sarumpayag sinabi ng LTO na pigatras na kani ang nainot na pigdala na deadline po September 1 sa Disyembre 31. Matandaan inot na ngapunan si Tolentino sa LTO Region 7 o Central Visayas para bawiyon ang plano kaning darakupon asin pamultahon ang mga nagagamit ng temporary asin improvised license plates sa pungo niya na bulan kan September. Alaga naguluwas na nakabasi palan ang kasuguan kang LTO 7 sa sarong pangnasyon na memorandum na pinaluwas kang LTO Head Office na sigun sa sinabitang kasuguan gabos na mga motor vehicles asin motorcycles na gamit din LTO issued plate number apor sa authorized asin na naka-espesipiko sa memorandum ang dadakupon asin matuban ni makakadungong aksyon legal asin penalidad basado sa existidong lay asin regulasyones na iimpulir. Sabi ni Tolentino, ang mayor na angat sa LTO ngunyan, iyo ang pagresolbir sa license plates backlog kani. Nasigun man sa mga report, abuton sa 9 milyon ang pinakahuring tantos. Nagapunan man ini sa ahensya. Nagamiton ang pigdalaan na extension period sa Disyembre 31 para ipaliwanag ang sa indang programa sa motoring public, siriman ang pagkaya sa motor vehicle at motorcycle owners para makuha ang sa indang mga unclaimed license plate. Si Tolentino na dating chair kang MMDA Metro Manila Development Authority, iyon ang principal author kang Senate Bill number 2555 na may katuyan amindran ang mga kontrobersyal na probisyon kan doble plaka law ang Republic Act 11235 na nagdidiskriminar laban sa motorcycle owners asin man riders. Kan Hulyo ngunya na taon, ipinasar ka Senado ang Senate Bill number 2555 sa butong 22 laban 0, mentras tantong lusot naman ang counterpart measures kari sa committee level kang Kamara asin nakatalaan man isaangat sa plenaryo kan Senado. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko matugang alas 5:45 ni mag-aga. At yan paparigantaan mga report sa mga pagriba sa luwas. At yan ban baka si Kuya kang Pag-asa, si Huring Report, itong live ninda, halin duman sa Central Office, may panahon niyan sa mga parang ita para mas komprehensib o si balinaw ang pag-analisar sa kabugtakan kang panahon, unyang pong aldaw na Martes. Mayo, subot, usay ba pa detalles ka mga bareta niya tungkol sa Lado Nasyonal. Silitar kang Commissioner Audit ang inaalamag ng Nutriban. Narala pa mga food item, pakuntultol na pagkakapatos ka mga pagkakalasing questionable manufacturing as in expiration date, ka mga pagkakan sa naroon kang school-based feeding program kan Department of Education, kan 2023 sa naroon kang liderato ni Vice President Sara Duterte. Sa audit report kang COA para sa taon 2023, sinabi kanina 21 school divisions office sa marabibang parte kang Pilipinas ang naka-eksperyensya ng pagkabala o dahil na i-deliver sa oras ang pagkakan asin gata sa naroon kang 5.69 billion pesos na school-based feeding program kan DepEd. Sigun ki DepEd Secretary Juan Edgardo Angara, may nahiling na mga insekto sa laog kan karabon, melkiban, asin inutriban, squash. Durante kang gibon ang state auditors kang COA sa Aurora sa sinabit na mga pagkakan. Sa Bulacan, School Division Office, ang mga pinadarang pagkakan, lapa na. Bago pang hinog o naraot, ang Bulacan at Aurora, pareho na sa Region 3 o Central Luzon. Sa Metro Manila, ipigreklamo man kang Quezon City School Division Office, ang bako magayon na packaging, asin ang laman subot kan masarit o mas magian kumpara sa nakabugtak sa kontrata. Katuyuan kang SBFP, tabangan ang mga undernourished learner sa mga pampubling eskwelahan. Ang feeding program iguan duwang parte. Ang NFP o pagkataon ng hot meal o food items araw kang prutas, sugok, kamote, asin nutty bars, asin pasteurized fresh milk. Sa Region 10, huring nag-abot ang gatas o mayong nag-abot sa bilog na school year.
Nangyari subot ang delay, dawa na i-release na ang pundo sa inot na quarter sa nakan 2023. Mientras tanto, sa Camarines Sur, School Division Office, haros 100 milyones pesos na kantidad ng produktong pagakan, anday nag-abot asin ang supply contract para sa gatas dahil manapirmahan. Sa Palawan, School Division Office, subot ang pagbabayad sa supplier kesa pag-abot ka mga pagakan. Nawarangan na ibariwa subot kan mga School Division Office sa mga pagakan asing gatas, sinabi kan COA, dahil nasunod ang guidelines kan DepEd Feeding Program, huli sa dinubli-dubli sana, ang ibinariwas asin baging ang mga estudyante na daiman undernourished na tawanan. Hindi mo sumutinita nga ding dahil maraot ang mga pagkakan. Kakampi Network News Network News. Oras ko niya matugang 5:48 ng pagka-morning. Alam mo ta mga bareta halis sa mga pagriba sa luwas, mga taga-poblasyon Pasakaw tulos nagtarabang-tabang sa paglinig, bakalis ang pagbaha sa saindang lugar. Baretangin halik yung Mike Labito. Mike. Subuot na malikayan ang posibleng magahilang na makuha makalis ang mga pagbaha. Aron na sana kan leptospirosis maging kan dengue tulos na nagkondusir ni na paglilinig sa kabilugan kan poblasyon, partikular yan sa barangay Santa Rosa del Norte, Pasakaw, Camarines Sur, ang mga barangay opisyal, tanod, mga volunteers, asin man kaibahan ang mga taga Solid Waste Management Office, maging ang mga taga Bureau of Fire Protection. Enot na pinagharali iyo si magaragpa asin man mga dalnak sa tinampo na daraka na tubig baha yan para maging belo ang mga nag-aaragi sa highway sa akop kang naunang bitan ng barangay. Sunod man na pinagrelinigan iyo si mga kali na nabarahanin mga tambak na basura yan tangani man na subot makabelo ang bulos kan tubig lalo na kung magkaigwagiraray nin mga pag-uran. Mientras tanto, itong mga basura na pwedeng maistakan kan tubig arog na sana kan mga gamit ng mga reda kung sa ina pwedeng istaran kan mga namok. Ang pinagataranggal naman kan mga residentes kay bahan ng mga opisyal sa barangay yan para masiguro na mayo nin mga namok ang mabubuhay tanganing malikayan ang pagbugkaras asin pagkakaigwa kan helang na dengue. Mantang nagkukondusir ni na paglilinig sa barangay naglibot man ang mga officials kan Sangguniang Kabataan kan Del Norte yan para magpanao kan mga pinagluto ng danggoto na entero man ipigkaugma. Asin ipinagpasalamat kan mga residentes kan naunang bitan ng barangay sa Pasakaw na nagtarabang sa paglinig sa poblasyon kan Banwaan din Pasakaw, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:50 ng pag-aaga. Antes kan iba pa mga bareta niya itong sa Lado Nacional. And hilalata pa si mga pagriba na dahil maarapan kung seryoso. Bueno, uya mo na po ang bareta sa kabugtakang kamparahon. Madirekta na kitaluban sa Pag-asa, Quezon City para po saruan sana. Para duman sa mga nagsasaliring analisasyon kang panahon, mas mariling direktatang aramon sa edang pinakahuring report kung niya na pag-aaga. Aramon niya ito kung haya na si Bagyong Inteng asin nasa rupang binabantayan na raot ng panahon na pwedeng maglaog pa sa PAR sa mga panahon na iliyo. Pag-asa. Magandang umaga, ako po si Benison Estareja at meron muli tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Tropical Storm Enteng with international name na Yagi as of 5 in the morning, araw ng Martes. As of 4 in the morning po ay huling namataan ang sentro nitong si Tropical Storm Enteng sa coastal waters po ng Paway sa Ilocos Norte na po. At taglay nito ang hangin na 75 km per hour malapit sa sentro at may pagbugso hanggang 125 kilometers per hour at kumikilos pa rin po pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. So kapansin-pansin po yung bahagyang paghina nitong si Bagyong Enteng dahil dumaan ito sa may areas po ng Cagayan Valley and Cordillera region, yung mga bulubundukin na lugar po doon ang siyang bahagyang nagpahina. Subalit pagdating po dito sa may West Philippine Sea, mamayang umaga ay posibleng unti-unting lalakas muli itong si Bagyong Enteng. Samantala, based naman sa ating latest satellite animation, asahan pa rin po ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Itong mga kulay pula at kulay orange, associated pa rin po yan sa may western section ng Luzon and Visayas, doon sa southwest monsoon or habagat na siyang bahagyang pinalalakas pa rin po nitong si Tropical Storm Enteng. Habang kapansin-pansin din po itong cloud clusters or kumpul ng ulap
sa may silangan ng Luzon na nag-extend pa hanggang sa labas po ng ating area of responsibility. At posible diyang may mabuo pa rin na low pressure area or mahinang bagyo sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kaya patuloy po tayong magmamonitor. Sa ngayon, meron din po tayong nakataas na heavy rainfall warning. As of 5 in the morning po yan, meron tayong orange warning sa Metro Manila, Zambales, and Bataan. So ibig sabihin po intense rains or malalakas na mga pagulan na mararanasan doon sa mga nabanggit natin na areas. Habang meron naman tayong yellow warning dito pa rin sa may areas ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, and Cavite. So ibig sabihin heavy rains po at possible pa rin ang mga pagbaha lalo na po sa mga low-lying areas. Kaya lagi po tumutok dahil possible pa rin yung mga heavy rainfall warnings po sa mga susunod na ating bulletins. Ito po yung ating latest track ng Pag-asa regarding kay Tropical Storm Enteng. As of 2 in the morning, nandito pa siya sa may area po ng Apayao and Kalinga at inaasahan po na ito ay tatawid pa dito sa may areas po ng Ilocos Region. As of 4 in the morning, nasa may Ilocos Norte na nga at inaasahan kikilos dito sa may West Philippine Sea pagsapit po ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali hanggang sa hapon ay posibleng lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm dahil ito'y nasa may karagatan na at unti-unting kikilos na pakaliwa or westward hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw or umaga. Posible siyang maging typhoon pa habang nandito sa may area ng South China Sea at makarating dito sa may Southern China sa mga susunod pa na araw. In terms of its winds or its effect, kung mapapansin po nila, nasa around 300 to 400 kilometers po yung diameter or yung kabuuang lawak nitong si Bagyong Enteng. At pagsapit dito sa may karagatan, ay posible pa rin pumahagip ng malalakas na hangin itong Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region nitong si Bagyong Enteng. Estimated location po natin mamayang hapon is around 110 kilometers west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte, offshore po. Then pagsapit naman bukas ng madaling araw, nasa loob pa rin siya ng PAR, 2 a.m. at around 315 kilometers west of Calayan, Cagayan. At pagsapit naman po bukas ng hapon ay nasa labas na ito ng ating PAR at around 415 kilometers west of Cagayan. Ito naman po yung mga areas natin na may tropical cyclone wind signals or babala po ito sa hangin. Signal number 2 pa rin sa may Ilocos Norte, northern portion of Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, at ang kanlurang bahagi po ng mainland Cagayan, kabilang na ang Babuyan Island. So ito po yung mga karanas ng gale force winds or malalakas po na mga hangin sa mga susunod na oras. Meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 1 or strong winds sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, northern portion of La Union, gayon din ang Mountain Province, Ifugao, northern portion of Benguet, gayon din sa Batanes, natitirang bahagi pa ng Cagayan, kabilang na rin ang Babuyan Islands, Isabela, northern portion of Nueva Vizcaya at northern portion of Quirino. Yung ibang areas pa rin po dito sa may Aurora and other parts of northern Luzon ay nabawasan na po yung ating tropical cyclone wind signals. At aasahan pa rin natin habang kumikilos pakaliwa itong si Bagyong Enteng ay mas mababawasan po yung ating mga wind signals in some areas of northern Luzon mamayang tanghali. Pagdating naman sa mga pag-ulan, asahan pa rin po ang pinakamalalakas na ulan doon sa mga areas na pinakamalapit sa bagyo, kabilang na dyan ng Ilocos Region at dahil naman sa habagat sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. And please take note po, doon sa mga areas like Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, magpapatuloy po ang heavy to intense sa mga pag-ulan, hindi lang ngayong araw, kundi hanggang sa araw po ng Thursday. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin at pagguho ng lupa sa inyong lugar. Samantala, meron naman tayong moderate to heavy rains for today sa may areas po ng Cagayan Valley and Cordillera Region, direktang epekto ng bagyo, habang may habagat pa rin na iiral ngayong araw dito sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at hilagang bahagi po ng Palawan. Kaya possible pa rin tayo magtaas ng heavy rainfall warnings dito sa mga areas nito sa susunod po na 24 oras. By tomorrow, halos yung mga lugar na rin po na yun ang magkakaroon ng moderate to heavy na mga pag-ulan, 50 to 100 millimeters over the entire Ilocos Region. Ganyan din sa Benguet, Nueva Ecija, Tarlac pa rin, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, and Northern Palawan.
Habang pagsapit po ng Thursday, bahagyang mababawasan yung mga lugar na magkakaroon ng malalakas na ulan, kabilang ng Pangasinan. Pero nandyan pa rin po sa may Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila pa rin po, halos buong Calabarzon at hilagang bahagi pa rin po ng Palawan. Kaya't mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, at kung lalabas po ng bahay ay make sure na meron tayong pananggalang hindi lang po sa ulan kundi maging sa mga pagbaha. And dahil naman po sa southwest monsoon na siyang iiral pa rin sa mga susunod na araw, ay magkakaroon din tayo ng gusty conditions o yung paminsan-minsang malakas po na hangin na hindi naman galing mismo dito kay Bagyong Enteng kundi dahil sa habagat. Gusty conditions over Ilocos region for today, ganyan din ng Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, buong Mimaropa, buong Bicol region, Western Visayas, Negros Island region, and Northern Samar. Habang bukas, meron pa rin pabugso-bugsong hangin dito sa Ilocos region, Abra, Benguet, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, gayon din sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol region, Western Visayas, and Northern Samar. Kaya naman Thank you. Yamatugang report kan Pag-asa, pinakahuring kamugtakang kapanahon. Asiman ang binabantay na bagyong si Enteng. Oras siya ito kunyan, iguana kitang 2 minutos po antes alas 6 ni na pag-aaga. At least na yung gayon nasambitan si Bicol duman sa mga grabing epekto kan weather condition kunyan pong alaw. Mientras tanto, aramon na di ba pang report halos sa mga pagriba sa lawas, wanted person sa Pamplona, Camarines Sur, arestado ka mga autoridad. Balita halik kay Junel Cuba. Junel. Nadakop kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur an sarong konsideradong wanted person da pega tarabangan niyan kan grupo kan Mobile Force Company kan Regional Mobile Force ali sa Bicol Region da asin man kan PNP Mobile Force Company kan PNP Kamsur. Dinakop si alias Marjubic, 42 anyos, kan San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur, bandang alas 10 nin pagkaaga kanda sudma ana nasambit ng suspetsado egwanin mandamiento de aresto na piga paluwas an korte sa paagi manda kana FIFA Judicial Region sa paagi kana kasong prostrated murder. Anda nasambit ng suspetsado may piyansa na pinag-rekomendar an korte na 24,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Nakakulong an suspek ngunyad duman sa ifatura kan pulisya sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Mientras tanto, sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur, yaon at tiyanda na pagkaagaan na serbisyo nga kapuarte kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte. Ini tangani manda na mag-atod asin panginutan ang pagdul nin tabang sa mga residentes na apektado kan bagyong Enteng. Nakatalaan na magtaunin na food packs ang grupo partikular na sa mga barangay kan na poblasyon na Pili, Camarines Sur, kabali na dyan ang Old San Roque asin ang barangay kan na Santiago, Pili, Camarines Sur na kung saan gigibon at dyan na alas 9 na pagkaaga nasambit ng grupo tataraon ni na tabang katabang man ana mga barangay official na inot nang nakipagkoordinar sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur kung saan digdi tulos na nagresponde ang gobernador sa paagiman kan natabang na ihatod at siya na uto. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Network News. Kakampi Network News. Orin bareta ko niya matugas sa Radyo Nasyonal, kinumpirmar ka National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, na mantinidong normal ang operasyon kasi ng mga transmissions line. Ini sa ibong ka mga maukusog na duros, asin uran, dra ka bagyong Enteng, asin ang pagdanay ka na duros sa bagat.
Sigun sa siya, mayo silang naresibing anuman na report manungod sa ng mga pasilidad na naraot na uli sa route din panahon. Sa ibong galing, siniguro mga National Grid Corporation of the Philippines na matinido sila nakabantay at sila naka-alerto sa anuman na posibleng mangyari. Nakalatagman ang mga precautionary measures bilang preparasyon sa mga kalamidad na matama sa Pilipinas, partikular sa side ng mga transmission facilities. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya matugang 2 minutos magalampas ang alas 6 ng pag-aga. At yan maparagos sila ka mga bareta sa Kakampi Network News kunyang pong aldaw na Bartes. Atras kang bulan na Setyembre taon 2024. Bakibanda dyan ang mga bareta halin sa DWEB-FM Kamsur dyan sa Rinconada. Mga baretang tinipon kan KM Kakampi naman sa Partido Area. Asiman mga baretang ihatod kan BBS-FM 91.9 sa Daga City. At yan sa samuyang pagbabalik digdi sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Oras gunyan. Alas 6:10 na po ni pag-aga. Balik na sa mga bareta, ngunyan, halina sa mga kakamping radyo, ang basunod na mga bareta, enot po, halin dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada. Ramon Yato, kay bata naman si Bel Desena sa mga bareta. Benny, DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Amalus June, digdi sa Rinconada, matrangkilo, naging problema sa nagkakaprang spillway asin masking nagsuupay ang Lake Buhi. May mga naibaratang dinarang danyo. DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Sa detalles na kan mga bareta sa lado lokal, masking del sinuwerte sa sayang pag-aspira bilang bisal kalikan Banwa na Bulacan ng kalis eleksyon, ginibuman giraray asin pinagkomple. Ni Nonoy Ibasco ang sarosay mga naging pangako kan panunan karampanyahan. Asin ini iyon sa yung pinangako na kung sain mangganman ungadog bilang bisal kalde, siya makomple sa mga nabutasan mga tataramon para sa mga taga Banwa na Bula asin magibunin paagi sa abot kan siya magkakaya na magaygunin puso asin konkretong tulay particularmente sa sityo Tanagan sa nasabi ng Banwaan. Sigun kay Nonoy Ibasco, ninultakan siya, nag-iitok-itok pa siya nagbibisita sa sayan mga konstituentes na ilinyaan kapag tiusan kan transportasyon kan sayan mga kababayan sa sityo Tanagan asin ang mga pagkalad na barangay na kung sayan pagini Marilizar Dakul ang magkikinabang sa tulay o rugnaan barangay San Jose asin barangay Kasugan sa Banwa na Bula asin mapaparikas na ang transportasyon asin pag-uswag. Yan, nagkakaparang mga konstituente sa nasabi ng mga barangay. Sigun paking Nonoy Ibasco, dahil man ini magiging posible kung mayo ang kooperasyon kan lokal na gobyerno kan Banwa na Bula na pinapamayan mismo kung siyang ina na si Mayor Miguel Ibasco asin yan man ang tabang ni Governor Luigi Belfuerte kan Kapitolyo Provincial asin ang MGY Builders Corporation Construction Company kan senang familia asin sigun kay Nonoy Ibasco ini ang nagtabang sa saya para marilisar ang sayang ipinangako deman dahil sa pinagswerte ka nakalis election alagad ang nasabi ng tulay sa sa pinakadagulang nagimuya asin legacy ng kan sayang ina na si Mayor Miguel Ibasco para naman sa mga Bulaenyo. DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, kadakod kan pagbisita man kan bagyong enteng digi sa Rinconada ang lokal gwardo kan syudad din Iriga Kasudma sa lindong kan liderato ni Mayor Rex Olivasin, Vice Mayor Edsel Serrando de Mewat. Ang matrayumpang nagdisabir ng mga relief goods sa mga evacuees sa may parte kan Barangay San Roque, Barangay San Francisco asin Barangay San Miguel. Ang pagdisabir pinangnutan ni Executive Secretary Jor Alcayaw kay Banan, ang City Social Welfare Development Coordinator na nagsiguro na ang gabo sa apektadong pamilya makaresibinin magkakaligong ayuda. Ang relief operation nagto kan kinakay po ng asistensya sa gabos na temporarimenteng nagkaygonin problema o na-displace ninulis sa tropical storm na si Enteng. Ang lokal na gobyerno kan sa Diniliga padagos man ang pagtawnin prioridad sa kamugtakan kan sendan mga residentes asin padagos man ang espersos para suportaran asin putiran ang komunidad durante kan siring na mga sitwasyon. Mientras tanto, ngunya na aldao, sarado ang manlalanita ng po sa siyudad din Iriga, inininhuli sa celebration ng Daklan sa Neka 56 na Charter Foundation Anniversary na ang tema, Siyudad Ko, Orgulyo Ko. Ngunyanal daw magkakaroon civic as in street parade na kung sa inyaon ang mga DLC majorettes as in second CTP DRRM Mape Parade and Competition nagigibuon sa atubangan
kan ceremonial grandstand. Aper kan okasyon ngunyan kan pagselebrar kan 56 charter anniversary kan syudad. Sa aga, yaon man an LG Unite nagigibuon sa Iriga City Sports Center. Sa Pecha 6, iyo man ang 7th Arriba Iriga Mountain Bike Extreme Challenge Series Final Leg nagigibuon sa Iriga City Ceremonial Grandstand. Pecha 7, iyo man ang Dust and Rolling na kung saan ibabalik ang sinasabing Classic 5 as in Pecha 8, yaon man ang Governors and Congressman's Night. DWEBFF. Brigada Kakampi mo. Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang sarit sa na si Benny Lucena. Good morning. Kakampi Network News. Network News. Oras kanya matugang 14 makalampas ang alas 6. Thank you, Benny. Ka mga bareta dyan sa Rinconada. Isunod na mga baretang telefon dyan sa partido, sabay kang KM Kakampi Partido. Kaya banda naman si Frank Sotero sa mga bareta. Frank! Kakamping Junior, mga baratang tinaripon gikan digdi sa partido area. Bari ka sa daging paghiro kan gobyerno probinsyal kan Cabarete del Sur pagkatapos kan pag-agi kan bagyong Entenga na pinalalapakan habagat na nagdara di bahiwas na pagbabaha sa nagkakatarang particle mga banwanas sa siyudad sa probinsya kan Cabarete del Sur. Tulos na ipinagsugo ng Gobernador Luigi Villafuerte ang pag-deploy kaan mga search and rescue team. Kabali naman ang team na nagatutulong ng mga food packs lalo na duman sa mga nagdarakit sa mga evacuation centers digdi sa partido area. Nagkakapit ng banwa, nagkaigwan ibang evacuees sa kasagsagan kan route kan proud na iuman tulos ang pinagsukuruhan na sin pinag-ayudahan kan Kapitolyo Provincial. Kasabay kani, nagamit man tulos ang pinakabagong Ka-Forte Mobile Kitchen na pinagkonsiger kan probinsya kan Cabarete del Sur para magamit sa panahon nin mga emerhensya sin kalabidad. Ang Ka-Forte Mobile Kitchen na nagtatautulos din mga mainit na pagkakan o hot meal sa mga nasa evacuation centers kung saan ang pinakainot na nakinabang didi na nabinifisyaran iyon mga apektadong residentes kan Barangay Flor de Les duman sa Banuan kan Bilaor Cabarete del Sur. Para sa pagkatod kan mga food packs sin hot meal tulos man ay pinagsugo kan gobernadoran pagtao din baga bulong sa mga evacuation centers matapos na ma-pre-position niya sa kasagsagan kan pagtama kan bagyong si Entenga. Ratsada na unyan kan mga barata gikan sa pagiribang radyo patrol reporters LGU Goa balik na sa normalan na operasyon alagad bantinido na suspendido pa ang klase ko dyan daw Italias kan barata Rene Aureliosa. Rene, go ahead. Negative Frank. Back to you, Frank. Babalikan tayo linya ni Rene Aureliosa Biantras tanto arabat ay mapag-report hali sa pag-irima sa luwas sa Barangay Burabod sa Lagunoy na ida na ka-experience nin pagbabaha sigon sa kapitan kana sa bita ng lugar Detalyas kan barata Dads Prado. Dahil nagdalaog ang mga report o ang linya kan mga reporters pacheck tabi dyan sa technical department. Mientras tanto, habol na barata sa lado lokal gikan dito sa partido area interong datum-tum nin kalayon sa rong residensya sa Banuan kan Tigaon Cabarete del Sur Kasudma. Sikon sa report na suluan harong kan Pamilya Peñas sa Diversion Road Barangay Gubat Tigaon Cabarete del Sur Kasudma pasado alas 10 nin pagkaga. Sikon sa pahayag kan pamilya na waran nin kuryente sa dang harong daranaman kan bagyong Senteng. Alagid kilagbalik ang supply kan kuryente bigla na sila nagkarabadab ang connection kan kuryente gikan sa poste pasiring sendang harong. Tulos man na nagresponde ang mga personal kan Bureau of Fire Protection sa Banuan kan Tigaon alagad barikas ang pagkatumtum kan kalayo huli tagibo sa na ini o higibo sa ini sa light materials sa bayo man nalugadan sa nasa bitan ng insidente alagad nangangapudan nin ayuda o tabang ang pamilya lalo tentarong datumtum nin kalayo ang mga uniform asin gamit sa eskwela kan sa indang taga-estudyante. Yan ang mga baratang tinaripon gigadidi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po, si Frank Sotero. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Frank. Ang mga bareta na dyan sa KM Kakampi Partido. Alas 6:18 oras yata ko dyan. Isunod na mga bareta ang tinipon kang BBS FM sa Naga City kay Balan Duman si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakambing June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga.
Agahanda ng unyan ana nagkaperang mga barangay sa poblasyon kan Banwan kan Pili Camarines Sur sa pagabot kan na ayuda o tabang na itataong unyan na pagkaaga kan na serbisyong kapuerte sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Ini sa mas marikas na pag-aksyon kan na gobyerno probinsyal sa pagdulnin tabang sa mga konstituentes na apektado kanda sambit na nga ba dulot kanda bagyong Enteng apwera sa food packs. Ongoing man anda pagtao kanda mga medisina, supplements, asin man vitamins na idudula at tsanda para man sa mga constituentes kanda Banwan kan Pili Camarines Sur ang serbisyong kaparte perperming nag-aapareser sa Banwan kan Pili Camarines Sur bako lang sa panahon na igwan ni na kalamidad kundi ini sa panahon man na pagduhol ni na serbisyo sa mga namamanwaan dyan sa Banwan kan Pili Camarines Sur. Katakod ka na sambit ng bagay ada Barangay Council kanda Barangay Santiago Pili Camarines Sur inot nang nagpaabot ni na pasasalamat kay Gobernador Luigi Villafuerte sa tabang na idudul kani at tsanda mantang pinag-abisuan naman ang mga konstituentes na magpasiring sa partibismo kanda sa indang barangay hall tanganing duman makuan mga ayuda na hatod kan serbisyong kapuerte kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal nabisto na kan mga autoridad ang bagong modus kan mga persona na involto sa illegal na droga anda bagong operasyon kan mga involto sa operasyon kan sambit ng illegal drugs iyon na ang sindang transaksyon gamit ng unyan ang cellphone asin naluwas na sana kapag okay na asin nagkaigwanan ng transaksyon anda poser saka anda papabakalan kani sa sa bagong modus pa iyo ana pagkakaigwanin na pagdisguise kana pusher na gamit anwig kaya digdi na didipisilan sindang mabisto asin madakop ang mga suspetsado uya si Major Rhea Alvarez kan Naga City PNP. Sa area niya ako para luwas sa area ng Naga. Kailang true kaya nabagita ko niya tag-order sa mga cellphone na. In case may mga order saka po siya naluwas. So, ang gusto sabihin po kaya talagang lalaki. Minsan nagiging babae pag naluwas siya. Kaya minsan itong target na hinahanap ni dahil na marami kung iyo pala talaga ito. Kaya magting daddies guys po. Kung araw kaya po ang sistema. Si Major Ray Alvarez. Mientras tanto, piglinaw ni Major Alvarez anda sinasabing hapot kan mga tao kuntano ta nakakaluwas sa karsel ang mga dadadakop na mga involto sa droga sa paagiman kan pagabil kan inaapod na plea bargaining. Sigun kay Alvarez mayo na sa kontrol kan na PNP ang pagabil kan na pinagapod na plea bargaining kundi ini yauda sa desisyon kan korte magabata sa lado nindang kapulisan na mahiling na ansarong persona na involto sa droga haloy nindang pinagsurveillance para dakupa alagad na ihiling na yaon sa luwas kan karsel uli man kan pagavil kan plea bargaining na itinawag kan korte o yan parte kan mga pahayag ni Major Ray Alvarez. Actually sir, sabi nga ngayon, hindi na po sakop kang PNP ang regarding araw kayo sa plea bargaining. Pero po talagang sa part may medyo magabag sa partining mga araw kayo. Sabi nga ngayon, minsan may mga nagnangalaspan po ang mga kataraid niya na after na madakop, sabi nga ngayon, nadakop na sa baybas, mga perang bulan na nakaluwas. Pero po, sabi nga ngayon, dahil may control niya ang pagiging pag-abil kang plea bargaining, duman po sa mga sarlit na mga pusir na nadakupan maling salit na item. Ay po kayo ng sistema. Kaya lang po sabi nga kaya dahil may na po control yan. And sa pagkakaroon po kung dito ko napapasala, sa wrong days man lang po nakabil ng plea bargaining. Sa the rest na madakop sa otro, pwede siyang mapinalize na or pwedeng madispa po. Yes, yan po sa pagkakaroon, hindi ko napapasala na pwedeng ako yan. Totoo po. Kaning mandatory na nadakop na ba nga dala sir, nakangalasin na tao. Ano tarong kaya? Kaya lang nakapag-abil ng plea bargaining. And sabi nga nagyan sa dahilan ining kakulangan ni anak buhay. Si Major Ray Alvarez, kanda PNP sa laog kan Siyudad Canaga. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, Bicol Shield nakatalaan na i-active katakod kan Piña Francia Festival. Boyet Padere sa detalye.
Laan nang i-activate ang Bicol Shield katakod kampanya Prancia Festival 2024. Ngunya na September, ini ang napag-araman sa PNP Ragay na kinumpirmakan Police Regional Office 5. Igdi, maadalay ang uniform services kay ba ng PNP para masiguro ang katrangkiluan sin salbado ang mga madayong deboto. Mapwisto ang mga ilis sa mga tinampo para sa mga lunadan na maagilan sa siyudad Kanyaga, Camarines Sur, asin pagtaraid na probinsya na apektado kan pagdagsakan mga madayo sa Pilgrim City. Sigun kay Ragay OIC Chief o Police Major Ryan Bagasala, 24/7 ang saydang mabantay sa Maharlika Highway para sa mga nangangaipuning asistensya. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata snatcher dako pa nakuanan panin siya bukan pulis naga. Boss o kay Sminda sa detalye. Dakop ang snatcher sa ginibong follow-up operation ng kana Naga City PNP na kung saan ini hindi nakapalaga sa ginibong operasyon kana Naga City PNP kasugma na kung saan suspect na biktima sa sentro mismo kan siyudad ni Naga kan mag-agaw ini na cellphone na nasambitan na suspect sa ginibong follow-up operation. Nakuanan ininin na shabu asin na nakuanan pa digdian na item na pinag-snatch ka ining cellphone. Sigun pa sa Naga City PNP nasambitan ng suspect residente ka na o nagapamalo subot na naglalakaw-lakaw lang alagad ka na makatiming dagos ng pinag-agaw ka ini ang cellphone ka na ang biktima. Tulos na nakadulag ang suspect alagad sa ginibong follow-up operation. Dakop ang suspect na pinagtanan lang na alias na Joshua, 27 anyos, residente kan Barangay Alimbuyog, Milaor, Camarines Sur. Ang cellphone kan biktima na pinagtanan lang na alias na Ila, 38 anyos, residente kan Barangay Pakulnaga City. Tulos man na ibalik mga bandang alas 3:20 na nin pagkahapon sa ginibong follow-up operation ni Major Nulan Romubio kan substation o station commander nasambitan ng suspect pinagtuktok mismo kan biktima di mananggad nag-agaw kan sa iyang cellphone. Na-recover di nasambitan ng cellphone alagad nakuanan ni 5 pidasong plastic sachet na pinagtutubudan igwanin laog din siya buan nasambitan ng droga na nakuha sa nasambitan ng suspetsado puwera kan kasong snatching o theft. Matubang ininin kasong pagbalgar kan Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. Basta Bareta. Sigurado. Bapang barata sobrang 4,000 na mga residente sa Bicol apektado kan na bagyong inting sa record dyan kan na OCD Bicol. Daryl Banyas sa detalye. Office of the Civil Defense dito sa Bicol na igwang bill 79 pamilya o yung sa na ini ang nakaabot pa sa indang opisinang report kabayang ini ka na sa 4,155 na individual na napektado ang sa indang estado kan pagbuhay ninhuli man sa paglaman sa kan tropical storm Enteng igdi sa Kabikulan. Sigun sa ahensya na base ini man sa iyo pasana ang nakaabot na report sa inda 841 ng pamilya o nasa 3,455 individual ang kinakaipuan na ipakwa rin huli man sa raot panahon. Kadikit pasana ang na-report sa Office of the Civil Defense base sa ipinaluwas nindang informasyon and posibleng ininadagdagan pa ninuli sa record na pinaluwas ng sinabit ng ahensya 48 barangay ang nakamati nin pagbaha nagaro kadikiton man ang record na ini. Sa report man kan Philippine Coast Guard digdi sa District Bicol nag-abot sa 978 pasahero, 275 rolling cargos, asin man 31 bus vessels ang stranded sa Manila na pantalan digdi sa Kabikulan. Meron tanto big canceller man ang tracing of flight sa Bicol ninhuli man sa raot panahon. Kabari sa mga dain na
Bicol International Airport. Duwa nga flight kan Masbate, Manila, sarong flight sa Verac, Manila, sa Verac Airport, asin tuluman na flight kan Naga, Manila, dyan sa Naga Airport. Para sa Kakampi Network News, Karel Banyas, basta ba? BDS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, mayo panin klase ngunya na aldaw digdi sa laog kan siyudad Kinaga sa gabus na Libilo. Mabalik ang klase sa aga pang September 4, 2024. Alagad sa report, balik trabaho ang gabus na mga yaon sa pribado asin gobyernong sektor. Ngunya na pagkaaga, ang rekomendasyon na ini pinagapaluwas kan City Disaster Risk Reduction Management Council, pati naman kan DepEd sa laog kan siyudad Kanaga na pinag-aabiso sa gabus na mga eskwelahan sa Naga na mayo pa nin klase. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, Sigurado. BDS Basta Bareta Sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. Mga pakinibahari dyan sa BBS FM 91.9 Naga City. Oras ko yan matuwa, eksakto alas 6:30 ng pag-aga. At siya babalik kami para sa mga ultimong bareta, mga latest, dito po sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Tugalas Lapas. Kakampi mo. Laog sa klase sa mga pampubliko sa pribadong eskwelahan sa kabus na level sa probinsya kan Camarines Sur, Ngunyampong Aldao, September 13. Inibasado sa pinakahuring situational report kan PDRRMC Emergency Operation Center. Abot pa sa 200 na barangay sa 25 munisipyo ang paragos na apektado kan mga pagbaha. 24 spillways asin 8 tinampo sa 16 na munisipyo ang dahil pa narusutan ni Banabebang Bicolo. Mientras tanto, sa kaparehong direktiba, paragos man ang pagbantay sa kondisyong kang panahon, partikularmente sa mga kostales na lugar sa posibleng epekto kang raot ni na panahon. Mayor na katuyuan kan suspensyon kan klase para man sa kapakanan ka mga estudyante, mga paratukdo, asin mismong mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur. Mientras tanto mga tugang, sa pinakahuring situational report kan PDRRMC Kamsur, napagaraman na abuton sa 500 na barangay ang apektado kanag-aging bagyong si Enteng, kung saan naabuton sa 211,020 pamilya ang naapektaran, sinabuton man sa 2,566 ang mga pig-evacuar sa 124 evacuation center sa probinsya kan Camarines Sur. Kadaklan dyan, mga manuan gikan sa Premier, ikatulo, ikaapat, asin man sa ikalabang distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Sa kaparehong report na napagaraman na 25 munisipyo ang nagsapong grabing mga pagbaha sa sila mga barangay na kumpuesto kan 264 barangay. Sagud kasugma, 140 pang barangay ang dubog sa tubig baha. Sinabot naman sa 112 ang nag-subside ang tubig baha. Payo naman na i-report na mga na-stranded sa may parte kan Del Gallego border para sa mga mabiyahing bus as in trucks, pasiring sa mga port kan Bicol region. Sa Port Pasacao, abuton sa 29 pasayeros ang na-stranded uliban kan kondisyon kan panahon dara kan bagyong si Enteng. Mientras tanto, ang Siyudad Kinaga nagdeklara man ning suspensyon kan laog sa klase, ngunyan
na aldaw petsa 3 alagad may laog ang mga empleyado kada City Hall. Kasugma idineklara na ang Syudad Caraga siraron kan state of calamity sa kasuguan ni Alcalde de Luzon Ligasyon. Yan tanganing ma-access da ang Quick Response Fund kan lokal na gobyerno kan naga nagagamiton sa saydang relief as in rehabilitation efforts. Alaga din binabantayan na dapat sa naga sa magamit bako sa luwas kan naga partikularmente sa 3rd District. Uy, bantayan nindo yan na baka yan Quick Response Fund na yan kan city. Mapadalagan sa Kalabanga. Pampira. Specific na marayam para da ma-access ang pirang percent yan kan budget kanaga. 30% yan. Pambirang deklarasyon ni kanaga specific para da ma-access ang Quick Response Fund. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol niya mga tugang, mayong na-report na casualty sa Baribibang Banwaan kang probinsya kan Camarines Sur huli sa pagtabak ang bagyong si Enteng. Alagad sa Syudad Caraga, duwaan na-report na binawian ng buhay. Kabali dyan, ang sarong 57 anyos na persona sa Doña Clara, Concepcion Pequeña, kan Syudad Caraga, kang ini makuryente, mentras na pabalyon sa sarong lubog na spillway. Apura kan sa roman na siyam na bulan na umboy na babae ang nagadan sa Vilmar Homes, Barangay Kalawag kan Syudad Caraga, matapos na ini mahulog sa higdaan, mentras nakataid ang sayang magurang uliban sa paglantop kan tubig baha sa laog kan sa idang residensya. Nadalagang pamangkutaan umboy sa ospital. Alagad makalis ang sarong oras, inibinuwian mang ginara ng buhay, darakan pagkakalamos. Alas 6:42 ang oras yatong ngunyan. Panagos ang ginigibong pag-distribuer nin food assistance kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur katabang ang mga lokal na gobyerno sa mga residentes na apektado kan mga pagbaha huli kan bagyong si Enteng. Sa Banwaan kan Pili Camarines Sur, binisita kang Kapitolyo ang mga barangay kang San Roque, Asinman, Anayan. Tanganing ihatod ang relief package sa mga residentes kan sinampit ng lugar. Mientras tanto, sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur, tiristing ng ginamit ang bagong Caferte Mobile Kitchen. Kung saan kasugma, inidinara dyan sa barangay Flordres sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur, kung saan nahatudan nin mainit na pagkakan ang mga residentes na nalubog sa tubig baha. Kasabay man ang pag-distribute ng food pack sa mga apektadong pamilya. Mientras tanto sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur, dahil man nagtugot sinda Governor Luigi Villafuerte asin man Congressman Elry Villafuerte na paagahan pa o sunod na daw pa ang relief o ang food assistance kung saan ibinariwas na sa mga residentes dyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur, partikularmente sa mga barangay kang poblasyon kung saan naabuton sa lampas 2,000 ang naging benepisyaryo kan sinampit ng tabang. Sa iba pang detalles ka mga baretan dyan tungkol yan, ninuliman sa istriktong implementasyon kan Land Transportation Office sa pagsuspender kang biyahe kan mga bihikulo pasiring sa mga isla kang Masbate, Catanduanes, Visayas, asin Mindanao. Ang probinsya kan Camarines Sur sabay kang PDRRMC Border Management Team sa Banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur kay banan ang LTO asin ang Land Transportation Office kabali ang DPWH ang nagantabay kung saan 40 trucks ang nabagat asin na siguro ang seguridad sa piligrong pagbiyahe kani palusot sa mga islang probinsya asin lugar kan Pilipinas. Katakod yan ang Land Transportation District Office sa Banwaan kan Tagay, Camarines Sur ang tulos marag-ayuda sa mga stranded na mga drivers asin mga pasayros uli ka bagyong Enteng sa pagtao kan sa mga pangipo. Sakod kasumang pagkaunto abuton sa 136 na mga bihikulo ang na-inspeksyon asin 70 yutsong bihikulo hindi na pasilingon sa mga pantalan ang suspindido ang sa indang pagbiyahe. Bareta Lazar was kang Pilipinas, kunyan, mga tugang.
Inumpiskar kan Estados Unidos ang eroplano ni Venezuelan President Nicolas Maduro mientras na inina sa Dominican Republic. Kaya matapos na maaraman kan Amerika na nasabit ang eroplano binakal na nakapanaman sa sanksyon kan US as iba pa mga kriminal na issue. Dinara kan mga opisyal kan US sa nasabit ang eroplano sa Florida. Ikinukumpara nasabit ang eroplano bilang Air Force One na ginagamit kang presidente kan Amerika. Gustong ipaabot kang Amerika ang mensahe na mayong makasalbar sa ley, hulit sa ipinapautob sa naman nindaan ng kapanaman sa ley. Binakal sumot ang aeroplano sa Florida asin illegal na dinara ini sa Venezuela kan Abril taon 2023 sa pagikan pag-agi sa Caribbean. Ang Dassault Falcon 900EX na aeroplano ginagamit ni Maduro asin ini nasa military base sa Venezuela. Sigun ki Anthony Salisbury, Special Agent in Charge, Homeland Security Investigation, nakipagkoordinasyon Dominican Republic bago kumpiskaran ang eroplano asin ipinaaramda sa Venezuela ang sinambit ng pangyayari. Mga tugang iyara po mga balita sa Durang Tabiaran sa Kakampi Network News. Kunyan pong Aldao na Martes, Setyembre 3, taon 2024. Mga balitang amay sa Durang Tabiaran live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, Jumampo sa Ringkunada area. Nakaibaran naman si Bernard Dicena, nakaibaran naman ang KM Kakampi Partido sa pagi ni Frank Sotero, asin ang BBS-FM Naga, at abang si Junel Cuba, asin mga pagiriba. Sa pangarang kanibayato mga pagiriba sa lawas, nagpaabot ni mga bareta, ngunya na pag-aaga sa Kakampi Network News. Halis sa studio kan Kakampi Kamsur Online, dito po sa Naga City. Kay barang ko si Iban Bulawan sa Nado Technical. Thank you sa mga nagkantabi sa mo sa FB Live. Ako po si Jun Bernas. Babalo sa kung sa masunod yatong pagatuling amin ng mga bareta sa rabay maantabayaran sa mga Kakamping Radyo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur. BBS